Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Masaya po ako sa mga nababasa ko ngayon na talagang umaayon po talaga sa Aldab. Medyo nakakalungkot ito para sa Armain at mga main fanatics. Itong mensahe to mga kaaldab, babasahin po natin na talagang grabe mga kaaldab, marami nag-comment sa akin. Totoo naman niya Mr. Destiny. Totoo naman yung mga sinasabi nila. Totoo naman po yung mga ina-update nila. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag. Hindi po ba? Lalong-lalo na po dito. Sample lang po kung gaano nga po ba kamahal ni Main Mendoza ang Aldab Nation. Etong post na kumbaga kinaiinisa ng mga Armain, talagang masasabi natin bakit mga kaaldab. Marami po kasi nag-react dito. Marami po kasi nagkomento na ganito ganyan. Alam nyo mga kaaldab, dito na lang sample na lang, napakasimple. Kung titignan nyo mga kaaldab at susuriin. Dito talaga madasalin si Mengay. Bakit kaya po siya nag-cross? Maibig ipahiwatig, hindi lang po natin maintindihan, di po ba? Pero gaya ng sinabi ko, hindi naman po siya nakikita. Hindi naman po siya madalas makita sa simbahan po ng District 1 ng Quezon City, na kung saan nga po nagsisimba sila ni Congressman Esbate. Doon pa lang may mali na, di po ba? Pasensya na po, ako nabanggit ko na naman po ang pangalan na kinaiinisan at kinaaasara ng mga mamis, mga titas, mga senyor. Pero bago ko po ibato sa inyo itong napakagandang mensahe mga kaaldab, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Ito po yung pinakasimpleng post na kung saan nga po maraming komento, maraming mga kumbaga ganito ganyan, etc. Ang daming nag-react na mga main fanatics. Hindi nga umuyunlad yung karir ni Main Mendoza. Wala siyang nagawa kundi ang pagiging yayadab. Yung pagiging yayadab niya, hindi nag-mature yung acting niya. Yung pa rin, sana mapanood namin si Main Mendoza na matured role o kaya iba naman ang artista ang makasama niya sa isang project. Kaya lang wala. Ito yung sinasabi ko mga kaaldab, napako si bago natin ituloy itong kumbaga pangalawang, ito yung sinasabi ko mga kaaldab na hindi talaga nabigyan o parang tinago po talaga si Mengay. Hindi po ba? Hindi siya kumbaga binigyan ng pagkakataon na makasama. Although nagkaroon po ito for the record lang po, baka yung update niya, nagkaroon po ng pelikula si Mengay kasama po si Carlo Aquino. Di po ba? Yun lang po siguro yung isa pa with feelings na hindi na po nasundan. Na kumita to for the record lang po, kahit sabihin na natin halos kumbaga si Mengay talaga yung totally nagtrabaho, kahit sabihin natin indie film lang yan, talaga naman pong pumatok pa rin yan sa takilya. Ang sinasabi nila, syempre sikat nga po. May issue po yun May issue po na mga fans ni Angelica Panganiban na binoykot etong si Carlo Aquino. Di po ba? Kung matatandaan nyo, di po ba may issue yan? Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito, alam po ni Mr. Destiny yan. Lahat po yan, nababasa natin, nakakapagkuha tayo ng mga update. Kaya nga po yung pelikula nila Main at ni Carlo Aquino nagkaroon ng issue dahil po kay Angelica Panganiban. Di po ba? Sinasabi ko lang po yung totoo. Well, basahin natin itong pangalawa. Si Main Mendoza, walang ibang nakasamang artista sa showbiz kundi TBJ. Di ba umikot lang ang karir ni Main Mendoza sa showbiz sa 8 Bulaga at ngayon EAT TV5. Wala na bang ibang aabangan si Main Mendoza sa showbiz? Yan ang panahon na kumbaga parang sinasabi rito na
sayang daw po ang karir ni Mengay dahil umiikot lang ito sa EAT. Hindi daw ito binigyan ng pagkakataon sa showbiz na maraming nasayang na panahon. Taliwas po ito kay Alden Richards. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Alam nyo naman po pagdating dito sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Di po ba? O baka may mag-react na naman. Baka may mag-komento dyan. Pero sa totoo lang, marami po talaga. Kasi si Alden nagtuloy-tuloy po yung showbiz niya. Nagtuloy-tuloy yung karir niya na kumbaga, although sabihin na natin may network si Alden na GMA Kapuso, pero po pwede naman po kasing mag-collaboration din po. Di po ba nagawa na nga po kay Carlo Aquino, nakagawa na po siya ng pelikula. Yun nga po, ang isa pa with feelings. Well, basahin po natin itong pinaka huli na binanggit mga kaaldab. Si Maine Mendoza sa totoo lang, wala namang ibang maaalala sa kanya yung mga tao kundi ang pagiging yayadab niya sa Itbulaga. Walang ibang matatandaan sa kanya yung mga tao kundi Aldab. Hindi kasi siya kumbaga nagsikap na umangat yung showbiz career niya. Bagay mga kaaldab, may punto to. Di po ba? Kasi kung titignan nyo yung career ni Mengay, sa totoo lang mga kaaldab, parang kumbaga nasa dulo ng dila natin, di natin masabi mga kaaldab Ang ibig kong sabihin o pinupunto ko, may point naman po. Bakit kaya po daw hinayaan ni Mengay na mangyari sa kanya? Bakit hindi siya naging katulad ni Alden Richards na sunod-sunod? Although sabihin na natin na sa TV commercial, sa mga advertise, sponsor, ang dami po niyan, hindi po magpapahuli si Mengay. Kaya nga po ng pandemic, kung matatandaan nyo, na kumbaga sila lang po talaga yung pinakamaraming endorsement, tapos sila lang po talagang dalawa yung masasabi natin todo yung trabaho. Kasi may main goals doon si Mengay, kung matatandaan nyo. Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Lalo na po doon sa mga taong galit na galit kay Mengay. Na keso ganito, keso ganun. Ang dami po talaga. Ito yung sinasabi nila na nasayang daw po yung panahon ni Maine Mendoza. Depende na lang po yan sa mga magre-react at magkokomento. Ang sa akin lang naman po, binibigyan ko lang po kayo ng mga update kung bakit nga po ba nangyari itong mga bagay-bagay na ganito. Di po ba? Totoo naman po na si Mengay, kumbaga, makikilala talaga at nakilala siya sa Aldab. Hindi na po talaga mawawala yan. Totoo naman po Di po ba? Kahit saan magpunta si Mengay, pag sinabing Aldab, yayadab, doon po talaga siya nagsimula. At hindi naman po yan ikinakakaila at kumbaga yung tinatakwil ni Mengay. Para lang klaro mga kaaldab. Well, basahin na natin ang huli. At si Maine Mendoza, hindi rin siya tinulungan ng manager niya na bigyan siya ng mga magagandang project. Ang balita ko dito mga kaaldab, ang AAA ang manager nga po ni Mengay na hindi nga po talaga siya binigyan ng magagandang project. Although maraming project dapat si Mengay. Siguro, hindi ko alam mga kaaldab dahil nawawala si Mengay sa EAT, dahil hindi sa Itbulaga ng mga panahon na yon, dahil takot lang po sila na kumbaga tuluyang sumikat si Mengay at iwanan po sila. Maraming senaryo. Yung kung sa manager po mga kaaldab, simula pa lang po yan kay Rams David Sa bagay, pero si Rams David po, may ginawa po siya kasi pinasok po siya sa Sunday Pinasaya Para lang klaro. Tuwing linggo si Mengay sa Sunday Pinasaya. Ang problema lang, kinainggitan. Maraming mga nainggit, maraming nagkaroon ng issue, kaya tinanggal din po siya. Hindi rin po nagtagal, di po ba? Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang.
Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.